Tapos ang construction ng malawak na runway sa Pag-asa Island na kayang lapagan ng malalaking eroplano. Maayos na rin ang mga daanan at marami na rin at meron na ring supply ng kuryente. Ang problema, nakabantay pa rin doon ang mga barko ng China. Narito ang report ni Brian Castillo. Sa bagong runway sa Pag-asa Island, lumapag ang C-130 na sinakyan ng tropa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang News 5. Sa lawak ng runway, pwedeng lumapag dito ang iba't ibang aircraft gaya ng mga naglalakihang cargo plane. Bumisita dito ang militar bilang bahagi ng kanilang maritime patrol sa ating teritoryo. Yung ating runway is 100% complete na. So yung mga ancillaries na lang sa paligid, yun na lang yung for completion and we're aiming to complete it within the year. Halos kompleto na rin ang control tower na magagamit para mas maging maayos ang sistema ng paglapag at pag-alis ng mga aircraft. Nagpapatuloy naman ang konstruksyon ng port o daungan ng mga barko. Bukod sa military facilities, puspusan din ang pagpapaganda sa iba pang bahagi ng Pag-asa Island. Sementado na ang lahat ng kalsada. Mayroon na ring sapat na supply ng kuryente. Gumagamit na rin sila ng desalination equipment para mainom ng mga residente ang tubig alat. We'd like to really look at the future of Pag-asa Island and hopefully, baka in the near future, tourist spot. Sa gitna ng mga pagbabago sa isla, tanaw pa rin ang mga nagmamanmang barko ng China. Katunayan, bago pa lumapag ang aming C-130, sinalubong na kami ng radio challenge mula sa China Coast Guard. Ang mga kababayan nating mangingisda sa Pag-asa Island nababahala para sa kanilang kabuhayan. Takot na rin yung mga kasama namin maglapit doon. Palapit pa lang kami, inaharangan na po kami ng mga barko nila. Kami na lang po yung umiiwas. Ang malala pa, may nanglalason pa raw sa mga isda. Medyo naghirap na po yung isda sa Pag-asa Kalayaan Island dahil po sa coast ng lason, cyanide ng mga Vietnamese. Sa gabi po nila binubuhos yung lason sa paikot ng isla. Patunay ang mga kwento sa Pag-asa Island na ang usapin ng West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa agawan ng teritoryo. Direkta itong nakakaapekto sa pamumuhay at buhay ng mga Pilipino, lalo na silang mga umaasa sa biyaya ng karagatan. Mula dito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.